Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang malalim na bahagi ng Kaina ng Korinto, Kabanata 9, partikular ang mga talata 8 hanggang 10. Dito, ang sugo na si Pablo, si Shaul, ay nagtatanong ng isang mapanghamong tanong. Nagsasalita ba siya batay lamang sa autoridad ng tao o sinasabi rin ba ng Torah ang gayon ding bagay? Itinuturo tayo ni Shaul pabalik sa Torah ni Moshe na sinisipi ang Deuteronomio 25 as a war. Huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik ng trigo. Ngayon, dapat nating itanong sa ating sarili kasama si Shaul, tunay bang nag-aalala ang Adonai sa pisikal na kalagayan ng mga baka? Siyempre, pinapahalagahan niya ang kanyang nilikha, ngunit ang Ruach HaKodesh, ang banal na espiritu, ay nilayon ito para sa ating kapakanan. Ang prinsipyo ay midda kanaged midda. Kung ano ang itinanim siya ring aanihin. Kung ang isang hayop na tumutulong sa paggawa ay may karapatang kumain mula sa ani, gaano pa kaya ang isang lingkod ng hari na may karapatang makibahagi sa espiritual at material na ani? Sa kaisipang Hebreo, ang paggigiik ng trigo at ay hindi lamang pisikal na paggawa. Kinakatawan nito ang paggawa ng kaluluwa. Kapag nagbubungkal tayo ng mga bukid ng ministeryo o naggigiik ng trigo ng salita, dapat natin gawin ito ng may tikba, pag-asa. Hindi lamang tayo gumaganap ng isang tungkulin. Nakikibahagi tayo sa isang banal na siklo ng probisyon. Ipinapaliwanag ni Pablo na ang mga naghahasik ng espiritual na binhi sa inyo ay may moral at legal na karapatang umani ng material na ani. Hindi ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa biblikal na huwaran ng templo, kung saan ang mga naglilingkod sa dambana ay nakikibahagi sa mga hain. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa description sa ibaba. Ang hangad ng puso ni Pablo ay ibigay ang mabuting balita ng walang bayad. Gayunpaman binigyang diin niya na iniutos ng Panginoon na ang mga nagpapahayag ng besora, ang mabuting balita, ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula rito. Gayunpaman, ang tunay na gantimpala ay hindi ang sweldo. Ito ay ang korona na mananatili magpakailanman. Hindi tulad ng mga korona ng laurel ng mga Griegong mananakbo na nalalanta. Ang ating paglilingkod kay Yeshua ay humahantong sa isang walang hanggang pamana. Pinahirapan ni Pablo ang kanyang katawan, ginawa itong kanyang alipin upang hindi siya mawalan ng karapatan sa paligsahan. Dapat tayong tumakbo ng may kavana, tapat na intensyon. Tumatakbo ka ba ng walang layunin? Or tumatakbo ka ng diretso sa finish line? Ang bawat suntok na ibinibigay natin sa espiritual na labanang ito ay dapat may saysay. Ang tanong na, ano ang mapapala natin dito? Ay hindi isang makasariling tanong kapag tiningnan sa pamamagitan ng lente ng kawalang hanggan. Ito ay tungkol sa kagalakan na makita ang bunga ng ating paggawa at ang katiyakan na ang Adonai ay isang matuwid na hukom na nagbibigay ng gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa Kanya. Naway palakasin kayo sa inyong paggawa para sa kaharian. Naway ang liwanag ni Yeshua ang pumatnubay sa inyong landas at magbigay sa inyo ng kapayapaan. Magpakatatag kayo dahil ang inyong paggawa sa Panginoon ay hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan. Samahan ninyo ako sa ating susunod na pag-aaral habang patuloy tayong lumalakad sa landas ng Torah at ng Mesiyas. Shalom Aleichem!